Araw-awit, isigaw kayo sa Panginoon, sandaligyan. Awitan ang Panginoon at purihin Kanyang pangalan ipahayan, Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong pamimigay. Siawit kayo sa Panginoon, sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng 6 katalinuhan at 7 isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan ng pandamdam. Binigyan niya ng tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahanga-hangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan.
Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama," at ibinata sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito, hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hininging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga tulad nila naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Lakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, nakatungtong tayo ng Marso. Amen? Salamat sa Diyos at buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Ang buwan ng Marso ay iniaalay natin kay San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen at ang Ama ni Jesus dito sa lupa. Palakpakan natin San Jose. Yan.
Taas ang kamay ng mga kababaihan dito. Taas ang kamay. Palakpakan ng mga kababaihan. Sapagkat ang buwan ng Marso ay buwan ng mga kababaihan. Amen? Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng kababaihan. Ano po? Sapagkat ang mga kababaihan ay may malaking ambag, hindi lamang sa paglago ng simbahan, kundi sa paglago din ng sambayanan. Kaya muli mga minamahal ko mga kababaihan, maraming salamat sa inyo at Happy Women's Month sa inyo. At ganun din naman, March na ngayon, March 1. Simula na rin ng Fire Prevention Month. Ako bilang kaanin ng Bureau of Fire Protection ay nagpapaalala po sa inyo na ngayong buwan ng Marso ay lagi tayong mag-iingat. Bakit ika ninyo? Sapagkat ang sunog ay walang pinipili. Kaya kung kayo ay may mga saksakan na ubod ng dami ng pinagsasaksakan, tanggalin ninyo. Kapag hindi ginagamit, i-unplug. Huwag niyong iiwang magdamag na nakasaksak ang mga bagay-bagay na hindi naman dapat nakasaksak. Baka iyan ay maging mitsa ng sunog. Ganon din ang mga wiring sa bahay. Ganon din naman ang mga sa inyong lutuan. Please, sabi nga ng isang kasabihan, di bali ng manakawan, huwag ka lang masunugan. So ngayong Fire Prevention Month, ako po ay nakikiusap, tayo ay sama-sama, makiisa ho tayo sa mga ginagawa ng Bureau of Fire Protection. Ako nakaanib nito para upang nang sa ganon, ang sunog ay maiwasan. Amen? Di ulitin ko, di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na naman yan. No? Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, kaibigan. Tanungin, huwag niyo kung tingnan niyo yung katabi ninyo, huwag ako tingnan ninyo. Kaya kayo nahuhulog sa exam eh. Tanong mo sa katabi mo, kaibigan, isip bata ka ba? O asal bata ka? Sino na sa inyo nakakita ng mga bata, taas ang kamay? Wala pa kayo nakita mga bata? Ang dami sa paligid, no? Alam mo, nakakatuwa itong mga bata. Bakit ika ninyo? Alam niyo, isa sa katangian ng mga bata ay hindi sila mayabang. Amen? Sabihin nyo, hindi mayabang ang mga bata. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang mayabang. Ay sapagkat, tinan ninyo, ang mga bata napakababa ng loob. Walang maipagmamalaki yan. No? Lagi nilang sinasabi ang totoo. No? Hindi sila nagsisinungaling. Madali silang utusan. At kung ano ang meron nila, hindi nila sinasabing akin ito. Sasabihin to, bigay ng nanay ko, bigay ng magulang ko, bigay ng aking kaibigan. Kaya tinan ninyo, napakasarap kasama ng mga bata. No? Kasi nakikita natin sa kanila ang kadalisayan ng pagiging tao. At ito ang dahilan kung bakit sinuway ni Jesus ang mga alagad sa pagpunta ng mga bata sa Kanya. Sapagkat nung panahon ng Panginoong Jesus, ang mga bata ay walang halaga. Ang tawag sa kanila ay mga second-class citizens. Wala silang boses sa lipunan. Ang katumbas po nila ay isang bagay. Pwede silang ipagbili, pwede silang ibenta. Meaning to say, walang-wala sila. They have nothing. Wala silang mga boses. At nung makita ng mga bata itong si Jesus, nagtakbuhan ng mga bata kay Jesus. Bakit? Sapagkat alam ng mga bata na kapag sila ay na kay Jesus, alam nilang may puwang sila para kay Jesus. Alam ng mga bata na meron silang mapupuntahan kay Jesus. At alam nila, pag sila ay na kay Jesus, alam nila na sila ay mapapahalagahan. Subalit hindi ito nakita ng mga alagad, kaya sinuway nila ang mga bata. Subalit nagalit si Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, sapagkat sa katulad nila,
naghahari ang Diyos. Amen? Balikan natin ang unang pagbasa. Naku, napakaganda ng unang pangungusap, ng unang pagbasa. Anong sabi? Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok at ito'y sa alabok din uuwi. Aba, ay sa darating yung Miyerkules na ng abo, hindi baga? Pero anong sinasabi ng unang pagbasa? Wala tayong maipagmamalaki. Bakit? Wala akong iyayabang. Bakit? Ay nagmula ako sa alabok, babalik din ako sa alabok. Yang talino ko, yang galing ko, yang karunungan ko, yang lakas ko ay hindi galing sa sarili ko. Yan ay galing saan? Galing sa Diyos. At yan ang naging problema ng tao. Bakit? Nagkaroon ng katalinuhan, nagkaroon ng karunungan, nagkaroon ng kalakasan. Akala mo na ngayon, siya na ang iniikutan ng mundo. Alam ko, sa solar system, ang mundo at ang mga planeta umiikot sa araw. Ang araw, sumisimbolo yan sa Diyos. Ang planeta, tayo yan. Subalit ano nangyayari sa akin at sa atin bilang mga tao? Kung minsan, ang gusto nating mangyari, ang mundo umikot sa atin. Hindi pwede yun. It cannot be. Sapagkat lahat ng meron ako ngayon, regalo ni Lord. Amen? Amen? Kaya nga pagkagising ninyo sa umaga, ano pong ginagawa po ninyo? Imulat nyo muna ang mata ninyo. Mahirap na. Pagkagising sa umaga, anong sinasabi sa atin? Magpasalamat. Bakit? Sapagkat ang taong marunong magpasalamat ay isang ugali ng taong mapakumbaba. A humble person. Sapagkat ang buhay ko at buhay natin, hindi galing sa sarili natin. Galing kay Lord yan. Kaya nga sabi ko kanina, salamat sa Diyos, tayo ay nakatawid sa buwan ng Marso. Bakit? Yung iba hindi na nakatawid. Hindi na nakaabot ng March 1. At ako'y pinapaalalahanan ng unang pagbasa na sa mundong ibabaw na ito, wala ako dapat iyayabang. Amen? I am nothing. No? Kahit ikaw man ang pinakamatalino sa mundo, ikaw man ang pinakagwapo, pinakamakanda, pinakamagaling, dadating ang panahon, pantay ang paa mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na naman. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kaibigan, mamamatay ka rin. Nga. Oo, padre ka naman, kaagang-aga. Hindi. Kasi yan ay pagpapaalala, hindi ko hawak ang buhay ko. Sinong humahawak ng paghinga ko ba hindi ko alam? Dibaga? Diyos lamang ang nakakaalam, no? Kaya kung Diyos lamang ang nakakaalam at buhay ako ngayon, gamitin ko na ang buhay na ito para sa paggawa ng kabaitan at kabutihan. At sa paggawa ko ng kabaitan at kabutihan, sinong tinutularan ko? Ang mga bata. Kasi ang mga bata, kapag sila ay gumawa ng kabaitan, gumawa ng kabutihan, bukal sa puso. Pag ang mga bata gumawa ng isang bagay, nilalagay niya ang puso niya dito. At yan ang hamon sa akin at sa ating mga matatanda. Bakit? Abay, di ba kapag tayo tumatanda, ang karunungan ko, kaalaman, katalinuhan ay umaangat. Di ba po ba? Subalit anong nangyayari? Nung tayo ay tumanda, anong sinasabi natin? Bahala ka sa buhay mo. Tama na yan, okay na yan. Kumbaga, pag ako'y gumagawa ng isang bagay, inilalagay ko lang kalahati ng puso ko. Pag ako'y gumagawa ng kabutihan o kabaitan, anong nasa likod ng aking isipan? May mapapala ba ako dito? Teka muna. Nagpapaalala si Jesus, hanggat hindi kayo tutulad sa mga batang ito, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Paano ba tayo paghaharian ng Diyos? Tinuturuan tayo ng mga bata, huwag tayo maging mayabang.
We are nobody. We came from dust and dust will come back. Subalit kahit ako at tayo'y alabok, binigyan tayo ng dignidad ng Diyos. Hindi tayo basta-basta. Nilikha ako, nilikha tayo kamukha at kawangis ng Diyos. Amen? At yan ang paalaala sa akin ngayon at paalaala sa atin ngayong unang araw sa buwan ng Marso. Ngayong araw na ito, hinahamon ako at hinahamon tayo ni Jesus Nazareno, matulad tayo sa bata. Hindi magbata-bataan, iba yun. Iba yung maging isip bata. Ang gusto ni Jesus, maging asal bata. Ugaling bata. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Kapag naaalala ko itong mabuting balita, isang santa ang bumabalik sa aking alaala at ang aking paboritong santa, si Santa Teresita ng Niño Jesus, si Saint Teresa of the Child Jesus. Bakit? Sapagkat meron siyang ibinibigay. Meron siyang ibinibigay na halimbawa sa atin, ano yun? Ang childhood spirituality o ang isang batang espiritualidad na kung saan itong santang ito ay tinuturuan ako at tinuturuan tayo maging katulad tayo ng isang bata. Lagi niyang sinasabi, hindi ako malaki sa harap ng Diyos, ako'y maliit lamang sa harap ng Diyos. Lahat ng ginagawa ko ay para sa Diyos. No? Kaya nga ang tawag sa Kanya, little flower. No? Subalit, itong santang ito, bagamat siya'y tinatawag na little flower, napakalaki naman ng kanyang ambag upang ang espiritualidad ko at espiritualidad natin ay lumago. Nasa harap ng Diyos, walang-wala tayo. Pero kapag ito, sabi nga ni Saint Teresa of the Child Jesus, doing ordinary things with extraordinary love, nagiging malaki tayo sa harap ng may kapal. Amen? Ay kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong magito'y hari nawa, ang dasal ko at dasal ko sa inyong lahat na naritong mga kadiboto ko, naway matulad tayo sa isang bata. Walang kayabangan, mababa ang loob. Na katulad ng isang bata, ako at tayo ay maging mabait. Pero hindi lang sapat na ikaw ay mabait. Samahan ko rin ito ng pagiging mabuti. At yung tawag na yan ay hindi lamang para sa akin kay Pader. Yan ay tawag lang lahat. Ikaw man ay laiko, ikaw man ay relihiyoso-relihiyosa, ikaw may lay brother, ako man ay pare, yan ay pangkalahatang tawag. Na kung ako'y magiging mababang loob, ako ay magkakaroon ng kabaitan, ako'y magkakaroon ng kabutihan, maghahari sa akin ang kaharian ng Diyos. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, hanggat hindi tayo natutulad sa mga bata, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Taas ang kamay ng gustong pagharian ng Diyos. Taas ang kamay. Pues, kung gusto natin pagharian ng Diyos, matulad tayo sa mga bata. Amen? 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 Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal, upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal
naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maiyang siyo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong sa iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala,
Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Sa sulok ng puso. Narito ako. Ay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ng dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas ang inyong mga kamay, yuko ang inyong mga ulo, lahat ng pababasbasang religious items ilabas para sa natatanging pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway kami maging mapaglingkod, masunodin na tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Taas ang mga kamay. Sabay-sabay nating aawitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mo namatayan ay sa isang naman asal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno,